Kung ganito kaganda at kasulit ang isang campsite, magagawa mo bang bumiyahe ng malayo para sa isang napakalamig na camping experience kasama ang nagtataasang pine forest? Coffee breath, cracked windows, singing old songs half from. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather. Pero bago tayo mag-camping ay susulitin muna natin ang ating biyahe. Marami tayong pupuntahang lugar na pwede nyong maging side trip sa inyong magiging biyahe papuntang norte. Mga spot na hindi na bago sa atin at mga hindi pangkaraniwang lugar na ngayon ko lang napuntahan at na-experience. Isang budget-friendly na private campsite na naman ang ibabahagi ko sa inyo na paniguradong magiging patok sa inyong panlasa, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng tahimik at payapa ang pahinga. Kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap nyo, tara, sama ka sa aking kwento. So, bawal po magtatakbo dito sa Sulphur Spring. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong episode dito sa ating YouTube channel. At kakalabas lang natin ng expressway. Galing tayo ng Maynila. At ang ruta natin ngayon ay papuntang norte. Ngayon nandito tayo sa Tarlac. Hindi ko alam kung anong parte ito ng Tarlac. Pero ang ating destination ngayon ay papuntang norte sa Benguet. Dito tayo pala yan. Nagdi-detox muna tayo ngayon sa pagmumotor. At sana hindi kayo naninibago. Ako naninibago. Masyadong magastos. Pero okay lang yan. At least na dadala natin yung mga kagamitan na talagang gusto nating madala o magamit sa ating pagkakamping. Konting konting sakripisyo lang. Pero hindi natin iiwanan yung pagmumotor syempre. Baka sa mga susunod na upload natin mag moto camping naman tayo. By the way, hindi nga pala tayo magka-car camping ngayon talagang sinadya ko lang talagang magsasakyan gawa ng napakahabang biyahe nito at galing ako sa trabaho. Mas priority ko yung yung comfort at yung safety sa ngayon. Kasi nga sobrang layo ng ating babiyahin. Well, yung gastos talagang given na mas mahal yung sasakyan. Pero okay lang yan, paminsan-minsan lang naman tayo. At syempre, hindi natin sasayangin yung gastos at mahabang biyahe. Sulitin natin to ngayon. Talaga ng lugar na to. Tagal na rin nung huli tayong nakabisita dito. Pero ganda pa rin. Puntahan lang natin yung pinakadulong tulay nito kasi doon may ilog at nandun yung tinatawag naming The Wall. Yun yung unang initiation ng Team Stokwa. Inakyat namin doon yung mga motor namin. Sana hindi tayo gabihin. Oh, grabe.
Nakaka-amaze pa rin. Grabe. Ganda talaga dito sa Daang Catutubo. Pangatlong beses ko nang punta to dito. 2 beses na nakamotor tayo. Tapos ito ngayon, nakasasakyan naman tayo. Kayang-kaya pala ng sedan dito. May mga matatarik na part pero kaya naman basta maglo-lower lang. Naka-automatic kasi tayo eh. Ganito. Grabe yung view sa harap. Parang painting. Babalan tayo saglit. Pakita ko sa inyo yung perfect view dito sa Daang Catutubo. Ito kasi yung palusong na talagang napaka breathtaking ng view. Ayan o. Kitang kita mo yung kabundukan, tapos yung kalsada ay palusong na palusong, kaya tanaw na tanaw mo talaga yung panoramic view ng bundok. Ganda. Tuloy na natin yung ating biyahe at baka mawala na tayo ng sikat ng araw. Pahapon na kasi. Ngayon ay 2:30. Team Stokwa, na-miss niyo ba yung The Wall? You showed up with a crooked map, coffee stain across the town. Said, I don't know where we're going, but I know I'm sticking around. Side by side, same adventure. Ito yung sinasabi naming The Wall. Mga OG ng Team Stokwa, na-miss nyo ba to? Balikan na natin. Feels like home when I'm with you. Side by side, same adventure. Every day feels brand new. Nakatawid na tayo dito sa kabila. Ayun yung tulay at andun yung ating sasakyan. Konting lakad na lang, andyan na yung ilog. Pwede na siguro tayo dito. Medyo malalim yung tubig dito. Tagal pagod. Merienda time. Ito yung ating 3 pirasong kaimito.
Sigurado naman ay mauubos ko to. Tapos lalagyan lang natin ng condensed milk. Ihalo lang natin sa ating lagayan. Bango! Siguro mas maganda kung gatas, hindi condensed milk. Wala akong gatas eh. Pwede siguro. Ito na yung ating 3 pirasong kay Mito. Lalagyan na lang natin ng condensed milk. Pero matamis na eh. Gatas na lang sana eh. Mali ako. Pero well, ito lang naman yung meron tayo. Kaya lagyan na lang natin ng condensed milk. Ay, sarap nito. First bite. Yellow na lang ang kulang. Sarap. Panalo. Ito, tikman nyo. Sarap. Yellow na lang talaga. Pero okay lang. Sarap pa din. Kahit walang yellow. Balik na tayo dun sa ating sasakyan para makapagbiyahe na uli. Punta na tayo dun sa ating meet up place. At bukas na umaga mabiyahe tayo ng Benguet. Dito sa Pangasinan magsisimula yung ating biyahe papuntang Benguet. Ito na yung ating mga gamit. Isasakay na lang natin dun sa kotse ni Direk Gino. Tapos dadaanan natin si MGS Adventure sa Baguio. Map on the dashboard, coffee stain on the folded coat. Point out of nowhere town, saying this is the road I want most. This is the adventure we see. Wind in the window, sun on your cheek, laughing at the lines on the old backseat, hearts on the dash, feet on the beat. Here's your order, sir. This is the adventure we see. Ang rich nung flavor Mile sa after basta mile of tinula. silence, but the good kind that settles in slow. Your hand out the window, wave at every field. After ilang hours ng biyahe, andito na tayo ngayon sa Bocod, Benguet. At ito yung ating second stop. Dahil kanina ay nagalmusal na tayo dun sa
Itogon Benguet sa isang restaurant na may pinakamasarap na pinikpikan na natikman ko. Ito yung first stop natin dito sa Benguet kasi may pupuntahan tayong mga spot dito na magandang pasyalan ngayong summer. At una sa listahan ay yung Ambuklaw Dam. Pero ito ay mini stopover lang namin para kumuha ng fresh na water dahil doon sa second spot na pupuntahan natin ay kakailanganin natin ng tubig. Kung ba't natin kakailanganin ng tubig, mamaya share ko sa inyo. Dito na tayo sa Ambuklaw Dam. Ito yung pinaka view deck nila. Mapupuntahan nyo lang to ng libre at walang entrance fee. Astig tong shades na to. Nagbabago yung kanyang glass kapag ka iniikot mo. Para siyang lens ng camera. Bagay na bagay ngayong magsa-summer. Para sa mga gala nyo. Sa camping. Bagay ito. Astig. Malapit na tayo dun sa Sulphur Spring. Yun yung next na destination natin. Dito na tayo sa Sulphur Spring, Badikbik Sulphur Spring. 50 pesos na entrance fee. Ma-access mo na itong magandang pasyalan na to. Medyo hindi lang ganun kaganda yung amoy kasi ganun naman talaga yung amoy ng sulphur. Parang bugok na itlog, pero isang kakaibang experience kapag ka pumasyal kayo dito. Hanggang dito lang yung pinakamalapit na pwesto. Doon sa makikita nyong kumukulo talaga yung spring. Ibig sabihin pre, may vulkan dito pre. Ganun ba yun? Healthy siya sa balat kasi dyan tayo maliligo mamaya. Dyan? So pag... Hindi pre, alam mo ba't healthy? Right. Kasi pag mo, wala ka ng balat. Yung amoy niya, mas masama yung nilalabas na amoy ng usok kaysa dun sa mismong tubig. Tolerable naman yung amoy niya. At sabi nga nila, itong tubig daw na to kapag ka naligo ka daw dito ay maganda daw sa balat. Lalo na dun sa may mga karamdaman sa balat. Ito daw ay may healing factor. Ay, sarap. Mukha lang nakakadiri sa video pero nakakadiri talaga. Hindi. Paano naman? Maaliwalas sa mukha yung after effect ng sulfur after nating magbanlaw. At speaking of banlaw, yung inigib naming tubig kanina dun sa ilog na supposedly ay pambanlaw namin. Hindi na namin nagamit kasi may flowing water naman pala dito sa Sulphur Spring at libre nyo lang magagamit kasama dun sa entrance fee.
stand up on this gravel trail. Dust in my hair, not a single care. Nandito tayo ngayon sa isang private campsite dito sa Benguet at dito tayo magka-camping. Sure ako na magiging relaxing na camping to. Pakalamig dito. Ito talaga yung hinahabol ko sa mga lugar na ganito. Yung perfect na lamig. Sana ay perfect lang yung ma-experience natin at hindi yung talaga mangangatog tayo. Ito ay isang private campsite na napaka-raw tignan. At syempre kapag ka mga raw spot, expected yon na sulit at affordable yung entrance fee nito. Mamaya i-share ko sa inyo yung details ng campsite na to para mapuntahan nyo rin sa mga susunod yung camping. Pakaganda dito. Hanap lang tayo ng magandang spot para makapaglatag tayo ng tent. May nahanap na tayong camping grounds kanina, pero gusto ko pang maghanap ng mas flat pa doon. Medyo makitid kasi yung space eh. Try natin dito. May trail pa naman. At hindi pa siya labas dun sa bakod, dun sa property nung campsite. Kaya baka meron pa dito. Itong campsite na to ay matatagpuan dito sa Bocod, Benguet. Ang pangalan ng campsite ay Patok Campsite. Raw spot, pwede, pasok siya. Sa budget, sobrang pasok. Kasi 200 per head lang yung fee dito. Makakapag-camp ka na, kahit saan ka pumesto, wala nang ibang babayaran. Ito na yung ating magiging spot. At bago tayo maglatag ng ating tent, papakita ko muna sa inyo yung laman nitong aking daladalang bag. Sobrang laki niya kasi hindi ko alam bakit sobrang laki ng bag na dinala ko eh. Kung kailan ako hindi nag-motor, hindi tayo nag-moto camping, siya namang nilaki ng bag ko. Pero anyway, pakita ko sa inyo yung laman nitong duffel bag ko na waterproof. Ito yung mga gamit na nakalagay dito sa ating waterproof na bag. Meron tayong unan. Tapos yung ating portable na water bag. Napaka-useful nito sa pagka-camping. Tapos ito yung lagayan ng ating extra na mga damit. Meron tayong tubig, power bank, yung ating cook set, at nandito na rin sa loob yung ating butane at yung ating kalan. Yung ating mga condiments at iba-iba pang mga gamit pang luto. Ito namang bag na to, ito yung carrying bag nitong ating duffel bag na waterproof. Dito siya nilalagay kapag hindi siya ginagamit. Ngayon, ginawa kong lagayan ng ating mga lulutuin ngayon dito sa ating pagka-camping. Tapos meron tayong aqua shoes na hindi ko alam ba't ako nagdala. Pupunta naman tayo ng bundok. Well, just in case lang na merong mga water activity along the way, yung mga side trip natin. Nagbabaon na ako nito. Ang sakit kasi sa paa kapag tsinelas lang. At may tendency na mawala yung tsinelas kasi hindi siya naka-fit sa paa mo eh. Kaya mas maganda pa rin may aqua shoes. Meron tayong maliit na tarp, pero this time dahil medyo mapuno at makahoy yung grounds natin, gagawin natin tong pinaka earth mat natin kasi wala tayong pansapin mamaya sa ating tent, baka mabutas. Itong plate na paborito ko, origami plate. Napaka-handy nito at sobrang daling i-assemble at napakamura pa. At ito yung ating tent, napakaliit lang. Mga gamit natin sa pag-video, mga batteries at ilaw. Malong, syempre hindi nawawala sa atin yan. At the rest ay ayoko nang ilabas kasi sobrang dami. Puro pang lamig na gamit. Kasi pinagandaan talaga natin yung ginaw na may experience natin dito sa campsite na to. Yun lang naman yung mga laman ng ating bag. Ngayon set up na tayo ng ating tent bago pa lumubog yung araw.
Ito yung kagandahan sa cast iron pan. Hindi lang pamprito, pwede mo rin pambaon ng peg sa mga hard soil kagaya nito. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo kanina. Ito yung special na item na kailangan ko bago ko maitayo yung aking tent. Hindi ko na ipakita nung pinilabas ko yung mga gamit ko sa bag. Ito ay trekking pole. Well, pwede nyo naman gamitan ng kahit anong stick or kahoy sa campsite. Pero ang problema kapag wala kayong makitang kahoy or stick sa inyong camping area, hindi nyo maitatayo itong tent. Kasi ang style nito ay parang tipi tent. So kailangan mo ng isang stick para tukuran siya at tumayo yung pinaka mataas na part ng headroom niya. Kapag natayo na natin yung ating inner tent, pwede na nating ilagay yung ating fly sheet. Na-set up na natin yung ating tent. Ito na yung itsura niya. One person tent. Generic lang siya, na-order ko sa Temu. Pasensya na kasi marami nagtatanong nito pero out of stock na siya eh. Swerte kung may mahanap kayo sa Temu. Or kung wala man kayong mahanap na eksakto nito, may mga kaparehas naman siya. Yung ganito rin yung style, parang tipi tent. Meron nga rin sa Shopee eh. Kung gusto nyo o interesado kayo dun sa kahawig nito sa Shopee, nasa comment section yung link. Sabi mo pre, lalamigin ako mamaya dahil sa tent ko. Ito may napanood ako pre. Ano? Relax ko na. Kalma pre. Kalmaan mo. May kwento lang ako. Ganito kasi yan. Sabi nila, di ba the more na may space sa tent, mas komportable. Hindi sa malamig na area. Kasi yung mas malawak daw na tent or tarp, mas takaw sa moist. Okay. Doon namumuo yung moist, tapos doon nagsisimula yung lamig sa loob ng tent. Kaya mas smaller the area, smaller yung chance na magkaroon ng... Wow! Kasama nga pala natin si MGS Adventure. Yun! What's up? May rin mag-camping yan. Ano, pre? Okay. Smooth transaction. O nga pala, dahil ito ay private campsite, meron silang banyo at meron din silang water source. I was all to see, and my eyes again. I finally hear all Right shot naman. O, tayo ulit, tayo. often more than double and bright. I will stand Okay na pre. Wala nang matindi. Magsisimula na tayo magluto. Ang problema, wala tayong mesa. Pero may dala akong upuan. Siguro dito na lang ako magluluto. Hindi naman siguro kakalat yung apoy kasi stove naman yung gamit natin. Ito yung ating upuan. Hindi ko alam ba't ito yung dinala ko. Hindi naman ako magmomoto camping eh. Nagbago na pala yung isip ko. Gagawin ko na lang table tong upuan. Meron naman tayong dalang ganito. Dapat chopping board. Pero pwede na rin siyang mesa. Tapos, andito na yung lulutuin natin. At ang lulutuin pala natin ngayon ay dapat beef pasta penny o penny pasta. Oo, kung anong tama doon. Wala tayong nabiling beef kaya yung dapat
ilalagay natin sa ating tinapay sa breakfast natin bukas, yun na lang isasahog natin para medyo may konting lasa lang. At mayroon tayong special ingredients. First time kong gagamit sa mga pasta ng ganitong klaseng sauce. Yung natural na tomato sauce. At meron pang sun-dried tomato na pang pesto. Dahil naiwan natin yung ating paboritong kutsilyo, yung bigay ni MJS. Buti na lang nadala ko tong nabili ko sa Shopee. At napakaganda nito. Pero hindi ko pa rin pagpapalit yung paborito kong kutsilyo kasi bigay ng kaibigan ko yun. Pero dahil nandito na rin to, papakita ko na rin sa inyo. Ayan. Hindi lang siya basta kutsilyo, multi-tool siya. Iba-iba yung mga functions nito. Basta marami dyan. Masyadong matagal kung ipapakita ko sa inyo. At ito yung kutsilyo niya. Kung gusto nyo malaman yung iba niyang mga functions, dito sa pin comment, check nyo na lang. Talas yan. Nabanggit ko kanina na itong pwesto natin ay private campsite. At kung nagtataka kayo kung ba't may naririnig kayong background noise na mga sasakyan, ito kasing area na to ay malapit sa highway. Pero itong pinapwestohan natin ngayon ay medyo mas mataas. Kaya kung magka-camp kayo dito sa Patok Campsite, medyo angat lang kayo ng kaunti. May mga lalakarin kayong 300 meters, mga ganun, or 500 meters mula dun sa pinaka main na campsite nila. Pero worth it yung pwesto dito kasi hindi kayo madidistract sa ingay ng mga sasakyan. Oo, may maririnig kayo habang medyo nagpapahinga na kayo, pero hindi na yung bulahon na tunog. At hindi nyo na mapapansin yun kasi napakalamig dito, lalo na ngayong season. Dahan-dahan naman, pres. Huwag na kaya natin takpan. Ito na yung sauce ng ating pasta. Ihalo na lang natin siya dun sa pinaglutuan mismo ng pasta para mas magkasya siya. Toppings muna lang yung sun-dried tomato. Huwag masyadong damihan para matimpla mo. So yung tomato dito. Tomato to? Yes sir. Sabaw. Uy. Dapat ikaw nagaganito, hindi ako eh. Okay. Para nga matikman muna ng ibang tao. Kasi pag ako tumikim yan, masarap sa akin yun. Ilan taong ka na, pre? Ilan taong ka na? Hindi, yung totoo. Ilan taong ka na? 18 nga. Yung totoo nga. Oo nga. 18 nga. 18? Hanggang dyan ka na lang. Ano? Uy, patatong subo na, pre. Di pa nagsasalita, pre. Hindi ako kasi yung lasa niya. Ano masasabi mo, pre? Yung totoo, pre. Tingin na tayo lang naman eh. Ha? Wala namang makakapanood nito eh. Okay. Honest feedback. Pasta is good. Al dente.
Well cooked, hindi malabsa. The sauce, sobrang maasim for me. Masyado siyang maasim. Hindi ko nalalasahan yung ham. I think kulang lang siya ng salt kasi sobrang dami ng tomato sauce. Na overpower niya yung ibang ingredients. Pero ang best part is gutom ako, so I don't mind. And yan po ang verdict natin. We'll be right back. Talagang papunta na sa cooking competition ng ating mga video. Pero yan ang kagandahan kapag nasa camping. Dito mo lang mahanap yung sipag mo sa pagluluto. Kaya sa bahay di ko naman niluluto to eh. At dahil obligado tayo magluto sa camping ng mga pagkain, ginagawa na natin kakaiba. Kasi nga, yun yung sabi ng ating butihing kaibigan, na kung magluluto tayo sa camping, lutuin na natin yung mga medyo challenging at hindi natin nakakain sa bahay ng madalas. Di ba, pre? Tama ba ako? Yeah. Pre, hanggang ngayon, pre, wala pa rin yung hatol mo, pre. Nakadalawang buho ka na. Pangalawang buho niya. Wala pa rin hatol. Wait lang. 2 servings na yan, pre. Ang alam ko sa tiki man, pre, sa una pa lang may sasabihin ka na dapat eh. Well, speechless si MJS, kaya kakain na tayo. Baka maubos pa ni Jonel. Ano pa lang yun, pre? Alas 10 ng umaga na. Balak kong magtsaa bago matulog, pero bago yon, iset ko muna yung aking higaan para mamaya after natin mag-tea, diretso na lang tayo tulog. Para sa higaan natin ngayon, ang prepare ko ay yung ating lumang inflatable mattress na butas na, pero maliit lang naman yung butas kaya medyo tumatagal pa rin yung hangin. At buti na lang meron si MJS na inflator kaya hindi natin hihipan ng mano-mano. Tsa muna tayo. Pampaantok lang. 8:40 pa lang dito sa campsite. Wala nang ingay na maririnig. Bukod dun sa mga ilan-ilan na dumadaan dito sa malapit sa kalsada. Pero yung ibang ingay na lang ng kalikasan yan. Mga kuliglig tsaka yung paminsan-minsan ihip ng hangin. At ito yung perfect time para magtsaa. Pampaantok natin. Napakasulit nitong campsite na to. Kaya kung may chance kayo na bumiyahe ng medyo malayo-layo, kung galing kayo ng Metro Manila, try nyong puntahan itong Patok Campsite. Napakamura ng fee nila dito. 200 pesos. Pwede ka na mag-camping sa kahit saan pwesto dito. Ikaw na bahala, ikaw nang pipili kung gusto mo dito sa medyo mataas, elevated na lugar, dun sa baba, o gusto mo magsabit lang ng hammock sa napakarami nilang pine trees, pwedeng pwede. Bukas papakita ko sa inyo yung campsite sa madaling araw. Tulog muna tayo at magkita-kita tayo bukas. Smoke in the air, stars overhead. Boots by the fire, laughing till we're red. Backpacks falling in the dirt, old flannel, favorite shirt, map folded in my
my back pocket, snack stuffed like a tiny rocket. Under the pines we sing it out loud. All of our worries drift off with the clouds. Hands in the air, hearts keeping time. Good morning sa inyo. Pakalamig dito sa spot natin. Dito sa Patok Campsite. Time check. 6:20 ng umaga. Pero medyo pataas na yung araw. Pakalamig talaga. Kaninang madaling araw, bandang alas 2 yata yun o alas 3, nagising ako kasi pakalamig. Sinuot ko yung fleece na long sleeve ko. Yan. 3 layer yung suot natin. Meron tayong jersey sa loob. Tapos itong fleece. Tapos yung ating jacket. Pakalamig talaga. After kong magpatong ng isang suot, trinay ko uling matulog pero parang 30 minutes lang yata yung naidlip ko. Bumangon na naman ako kasi sobrang ginaw, kaya nagsiga kami ni Jonel dito ng bonfire. Allowed naman mag bonfire dito pero sa mga designated area lang na pwedeng magpaapoy. Meron kasi dito mga flat grounds na malayo dun sa mga puno. At dapat controlled lang yung apoy na gagawin nyo. Kasi nga napaka critical nung area nito sa mga wildfire. Kaya kapag magbo-bonfire kayo dito, yung maliliit lang na na paapoy. Tapos dun sa pinaka safe or much better dun sa designated lang na bonfire area. Pwede naman kayo magtanong kay Nanay Linda kung saan pwedeng magsiga o mag-bonfire dito sa campsite. Maaga na rin tayong mag-prepare ng ating breakfast para maaga rin tayong makauwi. Medyo malayo pa kasi yung biyahe natin mula dito hanggang Maynila. Maganda yung ganitong lagayan kapag sa camping. Kasi safe yung mga itlog na babaunin nyo. 6 pieces na eggs ang pwede nyong malagay dito. Lalagay ko na lang sa pin comment kapag interesado kayo. Pwede nyo siyang bilhin sa Shopee, ko lang kasi na-order to eh. Available to sa iba't ibang numbers of eggs na pwedeng ilagay. Ang alam ko merong 4, 6. Hindi ko lang sure kung meron pang mas malaki dito eh. Ito na yung ating breakfast. Meron tayo ditong scrambled egg. Tapos yung ating ginawang French toast. Tikman muna natin bago natin i-share sa ating mga kasama. Sakto, meron ako ditong natirang strawberry syrup. Up. Throw the bags in the back, hit the road before dawn. Coffee breath, cracked window, singing old songs half wrong. Kung emergency yun eh. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices, hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever.
Dahil nakalimutan ko ipakita kagabi, gagamitin ko na lang itong aking aqua shoes na na-order ko online. At dahil papalapit na yung summer, mas magagamit ko ito ngayon. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating mga adventures at camping, kita-kita ulit tayo. Napakaganda, Patok Campsite. Bisitahin nyo na. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather. Laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Yeah. Forever. Yeah. When the world gets loud again and the days run long, we'll pitch that faded tent, find our way back home. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather. Laughing in the dark.